mga vlogger sila na ang matalino pero sila pala ang pareho na may katangahan. Ikaw naman kasi Maharlika, aminin mo na ang totoong kakampi mo ay yung pinatalsik ni BBM sa kapangyarihan. Huwag kang magpanggap na kakampi ka ni Duterte para lumakas ka sa taong bayan. At kayo namang mga vlogger ng pulahan, kung galit kayo kay Maharlika, siya ang inyong banatan. Huwag niyong idamay si Duterte kasi wala yang pakialam. Maging si Duterte ay hindi sang-ayon sa iyong katangahan. Patingin ang ebidensya mo, baka piki yan. Batid kong alam ninyo ang nangyayari sa ating bayan na hindi ko na maintindihan. Ito ay laganap na ang awayan at kaguluhan rambulan para sa mga salitang binibitawan tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagbakbakan tila hindi na sila magkaibigan. Ito naman kasing dating dilawan ay pinagtutulungan, ngayon sila na ang nag-aaway. Anong klaseng kabinuangan? What will that parang make the Hindi, manonood tayong lahat. Manonood tayong lahat. Now showing. Kasi, again, kung titignan niyo yung mga nagbablog, si Maharlika, I trust Maharlika. Walang pulboronic video. What does that make Maharlika? A liar. Pero hindi naman siya liar. Ang taas ng batting average niya in terms of delivery ng mga totoong kwento. Tama, no? Diba? Kayo ba naniniwala kay Maharlika? Yung Pilipinas ba naniniwala kay Maharlika? Maraming nilabas si Maharlika kasi nga marami siyang puting ahas. Sinexplain ko na kanina, meron siyang credibility kaya lumalapit sa kanya yung mga puting ahas. That's why she is well informed. Director General nga ng National Intelligence ng netizens. So, you will just have to trust her. So, merong video wala? Malalaman natin yon. Sabi naman ni Macanas, meron nang nagsabi sa kanya, napanood nila mga P-Mayor. Parang nakakasama sa mga P-Mayor. At bakit yung mga P-Mayor hindi lumalabas? Because ayaw pang lumabas eh. Oppressive nga yung gobyerno, baka mamaya barilin sila o kaya whatever, di ba? So, ayaw mong nervyusin yung yung mga kinakaukulan. Pero in the right time, sabi ko sa inyo, pagka mataas na yung stakes, tama yung sinasabi mo, Dan, na cancer na to, pero when the right time, ang sa tingin ko nga doon bigla mo ibabagsak na ganyan dyan, now showing. Kasi meron ng meron ng premiere meron ng advanced screening Kung susundan ko yung linya nila, whether tama yon o mali, I don't know. Hindi ko alam. Pero ako, I'm just analyzing yung what I know do sa Constitution, in-explain ko sa inyo at sa lahat. Ngayon mo pakita yan, bagsak sigurado. Tama, no? Mapipilitan talagang pumasok yung armed forces. And then mapipilitan ma-install si BP Sara. And again, sabi ko nga, 4 years. Kasi wala pang 2 years si Bongbong si BBM 1 year 6 months, 1 year 7 months ngayong January 30. So, yung provision ng Constitution, mapipigilan si BP Sara kung maganda yung performance, sayang, hanggang 4 years lang siya. She cannot run for a full term. Kagaya nung nangyari kay Gloria. Gloria minana si Erap, minana niya yung presidency 3 years. Ang kanya, 3 years. O dagdag may 6 years, Gloria served 9 years. Video. So I'm so happy. Gusto kong congratulate ang lahat na nagko-comment sa aking video at lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po kasi because of you na mailalagay na sa bokabularyo ng Pilipinas ang salitang pulburon para hindi masyadong harsh. 'Di ba? Pag sinasabing ay nagpupulburon yung presidente, so parang pag narinig ng ibang lahi, hindi pangit tignan. Okay. So pag-usapan natin yung press con. So pinanood ko at ang pag-uusapan natin yung pinaka, by the way yung mga nagtanong doon, yung iba, mga palangga, bago naman kayo magsalang doon sa press con, sana naka-ready na yung mga tanong para naman hindi masayang yung time. Yung pinaka-end part ng question and answer ng Q&A doon, wala lang. So next time, as a journalist, journalist man, yung lahat ng nagtanong doon, I don't know, pag-aralan nyo yung mga katanungan ninyo, okay?
Pero dito tayo focus sa tanong ni Palangga. Play natin para makareact tayo at para masagot ko ang issue ng pulburon. To. Dali. Wala yan. Okay. Ay, teka, ba't ganyan? Patapos na yun, tira. Dito tayo sa... Okay. Ay, ba't ganyan lumalabas, leche? Sorry. Patulan to, pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that hindi lang leader, lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagpo-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Yes, Ara. Patulan to, pero Okay. narinig ko kanina Right. Sinulat natin. Okay, mga Palangga, handa na ba ang Magic Wand ni Maharlika? Number 1, okay, ang reporter, vlogger Maharlika in social media, sikat ngayon ang sinasabi niya na may video daw. Siya na si BBM ay nag-ano. Okay, dito sa reporter, hindi man ako magalit sa imo dong. Hindi ko kinlaim na nasa akin yung video, okay? So I did not say na hawak ko ang video. Wala akong sinabi na hawak ko ang video, mga Palangga. At pa-play natin to sa tamang panahon. Wala akong sinabing ganyan. So maaari na pick up niya sa ibang mga vlogger. Siyempre kapag nagsalin lahi na yung mga salita, minsan iba. But that's okay, Palangga. So yan lang number 1 kung i-clear. Nasabi niya ni reporter, may sinabi daw siya na si BBM nag-aano. Oh, kaya ang sinabi ko nagsisinghot. Nagsisinghot. 'Di ba? You have to be straightforward, Palangga. Kasi hindi maintindihan para nagma-masturbate o kung ano. Ulit-ulitin ko kung bakit may lumalabas na ganito. Doon po sa reporter, pakinggan niyo po ang totoong kwento dito. Balikan natin yung issue na kami ni Pebbles Salakera, Pebbles Kunanan, okay, dyan sa Facebook na mga palangga ko, na supporter din ng Marcos, talagang loyalista ng bonggang-bongga dati, ngayon nabudol na. So, isa yan sa expose ko, mga kababayan, na noong si Lisa Ahas ay binoboljak nila si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Doon na nagkakagulo ang lahat. Ngayon, kami ni Pebbles, kami ni Lasas, kami lalong dalo, kami ni Pebbles talaga yung lagi nag-uusap during that time na ano ba naman ang nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Kasi during that time, hindi ko pa siya tinatawag na kuting kasi binibigyan ko siya ng chance na, syempre, hindi pa nga nakakaupo eh. Actually, hindi pa nakakaupo, nag-aaway-away na sila. So, ang nangyari dito, ang sabi sa akin ni Pebbles Salakera, which is napag-usapan na namin sa vlog, sabi niya na gano'n, gigil na talaga ako dito kay Lisa at kay Taning, kay RJ Nieto, dahil nga sa ibang issue. Pero i-brief natin para mas maintindihan nyo lang. Sabi ni Pebbles, gigil na ako dito, tapos itong si Unanay, which is si Lisa Smugs, tawag kasi ni Pebbles dyan kay Lisa Smugs, Unanay, kasi Unanay, ganon, yun. Tapos sabi niya, ilabas ko talaga tong mga conversation namin. Sabi niya, yung tungkol sa kay RJ Nieto, yung tungkol sa mga
eksena nila na hindi ko alam during that time dahil hindi kami friend ni Thinking Pinoy o RJ Nieto Pengson. Okay? Ray Joseph Pengson Nieto. Okay? So dahil during that time, kung tumitibok-tibok pa ang aking puso para sa pamamahala ni Coting, gusto kong ampatin si Pebbles Talakera. Okay? Anong ibig sabihin ng ampatin? Sabi ko, pinatotohanan ni Sasyan, Nay, sabi ko, Mother, sabi ko, wag mo munang ilabas. Sabi ko, kaupo lang, sabi ko ni PBBM, wag mo muna yung away-away. As in, ganon, sabi ko, pagtatawanan tayo ng mga dilawan. Okay? Pagtatawanan tayo na, sabi ko, Mother, Kasi, during that time, Agosto yun yung babalik ko pa lang from the Philippines to America, to California. So, gusto kong pigilan, hanggat kaya kong pigilan si Pebbles na ilabas niya. So ang nangyari, dahil para gusto ko sanang magkasundo ng lahat, 'di ba? Dahil ako na nagdidiwang ang lahat, pati si Spider-Man na suot ko. Okay. Ganito. Sabi ni Duterte, di pa kung Duterte, wala yan. Yang video, sabi niya, well, I can see that hindi lang naman, pinutol niya. Hindi lang naman. Kung i-extract natin ang salita ni Duterte, pwede niyang sabihin, hindi lang naman si Bongbong Marcos. Okay? Kasi hindi lang naman, sabi niya, lahat ng leader dito, maraming mayor, sabi niya, leader dito na nagsisi o nagpupulburon. There is no such, magkasundo ng lahat, di ba? Dahil ako wala. Sabi ko, Manang kasi ang tawag ko sa kanya. Sabi ko nang ganon sa kanya ay what is this? Okay, yun lang palangga. I am 92%. So ngayon mga palangga, eto. Ganito mga eksena. Sabi ko, Senator Amy Marcos, parang nag-worry ako. Okay? Nag-worry ako kay PBBM. Ano ba ang nangyayari? Sabi ko, may pasasabugin si Pebbles. Okay? May pasasabugin si Pebbles. I hope you can do something. At isa sa tinext ko, Senator Amy, at binulgar ko na rin yan sa aking lingid sa kaalaman ng aking kaibigan na si Mother Pebbles. Tinext kita, Senator Amy, na sabi ko, Manang, sana mabigyan naman ng work si Pebbles kasi, chef siya. Ako kumbaga yung nakiusap kay Senator Amy kasi kasi ganun yung personality ko eh. Kasi alam ko naapektuhan ang na kahit yang si RJ Nieto ay isang mangingikil, scammer, bagman, wala akong pakialam during that time. Kasi my goal is maging presidente na si Coting. Maayos ang pamumuno ni Coting. Kaya I exerted my effort, mga palangga, para pakiusapan si Senator Amy na kahit nabigyan ng work si Pebbles para magkabati-bati na. Baka iniisip ko lang na baka ito, si Pebbles, pag naging chef siya, ni Coting, whatever, this is just me. Ay hindi na mag-away-away. Ganun ako kabudol. Ganun ko gustong protektahan si Coting. Ngayon, mga kababayan, ang text ko, ganun ang content, di ba, kay Amy na may pasasabugin si Pebbles. Ang sagot ni Senator Amy Marcos tungkol sa ano yung pasasabugin ni Pebbles, yun bang inutusan siya ni Lisa sa pagbili ng pulburon? Na-shock ako ng bonggang-bongga. I did not mention anything pulburon o asin. Okay, yan yung term naman kay Pebbles. So, sabi ni Amy sa akin, yun bang pagpapabili ni Lisa ng yung pulburon na pinag-uusapan natin. Okay, pulburon, dalawang klase naman ng pulburon, di ba? Kaya naloka ako, tapos tinawagan ko kasi tatawag kami yan, may isang oras, 30 minutes, ganyan kami mag-usap noon nila Pebbles kasi nga gusto kong i-pacify ang lahat kasi ayokong lumabas to. Dahil supporter ako ni Coting. Dahil ako ay loyalista talaga sa kanila noong time na yon. Kaya pinipigil ko siya. Kaya lahat ng ginawa ko, pinakausapan ko si Amy na baka nga pwedeng i-employ si Pebbles. Kasi nga ayokong masira si Bongbong. Maybe yes, maybe not.
Sabi ko, hi Proud Pinoy. To be honest with you, ang sagot ko sa kanya is ganito. Ikaw, napanood ay labo-labo na. Isang araw, habang ako ay nagpapahinga, okay, sabi ni Ati Kusmat, Senator Nikki Cosseteng, hello po, ano ba si Nikki Cosseteng? Oh, ayan, isa yan, number 1 yan na may statement. But we're talking about, the subject here is the Pulburon video na pinasinimunuan ni Maharlika. Okay. Ito kasi Maharlika na to eh. Ikaw talaga Maharlika, ayaw mong tumigil eh. Kaya tuloy yung ulo mo, pinatungan na ng pategi ka ng Malacanang eh. Pategi ka ng mga hitad. Alright. Okay. So, sasabihin na ba ni Maharlika? Yes, sasabihin na natin about kung saan po, siguro ang dapat ang title natin dito, maliban sa paglalako ng pulburon, ay paano nga ba nag-ugat? Okay, kasi bawat istorya, 'di ba? Bawat istorya may inuugatan, okay? The fact na nataranta na ang palasyo, ibig sabihin ay sila mismo sa Malacanang naniniwala na may pulburon video. Bagong lipunan, true! True! Kasi kung hindi sila kung walang ginagawang bisyo si Kuting, bakit kayo natataranta? Okay, pabitin-bitin pa to si Maharlika. Diyos ka, by virtue of this magic wand. Malacanang, are you ready? Okay, ito po kasi yan. Sometime in August, September. Hindi ko na kasi matandaan kung August, September, October. Kasi nga, dapat i-retrieve ko yung mga post ko sa Maharlika. Nandoon kasi lahat. Tanginan nyo kasi. Ibalik nyo, Lisa. Ibalik mo. Para mas... Ikaw, sabi ko na gano'n, napanood mo na ba? And we are talking 2022 ito, mga palangga. Tapos sabi niya, actually, nilalako yung pulburon video. Diana, thank you palangga. Diana Kindiagan. Yeah, I'm very consistent. Lahat ng kwento ko, lahat ng pangyayari na alala ko. Dilala ko kasi Maharlika. Sabi ko, magkano? Sabi niya, 10 million pesos. Ngayon ko lang to sinabi sa inyo. Siyempre, sa labang ito, hindi mo lahat ibubuhos ang bala mo. Unti-unti lang. Para mabuang si Lisa Smugs at ang gobyernong ito at hindi naman lahat ibuhos mo, di ba, na bagyuin mo kaagad. Bigyan mo ng konting laban, baka sakali makabangon. Sabi ko, what? 10 million pesos? Sabi ko pa nga, nag-joke ako kasi alta din itong taong ito. Kaibigan ni Kuting eh. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko, 10 million lang. Sabi ko, 10 million, bilhin mo na ng bonggang-bongga. Sabi ko, ganun sa kanya. I was just joking, candidly. Tapos sabi niya, baka naibenta na rin ito sa iba. Sabi ko, well, ganun na sabi ko, maybe yes, maybe not. Sabi ko, hi Proud Pinoy for Life, maybe yes, maybe not. Hindi ako nagbanggit ng mga, talagang statement na close-ended. Okay? Statement na, okay, yes, oo, nakita ko, yes, bumili, ganun. Sabi niya sa akin, grabe, 10 million. At, pero alam ko na panood, inaano lang ako nitong kausap ko. Grabe talaga, sabi niya sa akin, bakit ganito? Nabudol talaga tayo. Bakit may presidente tayong ganito? Sabi niya, Maharlika, kung alam ko lang, hindi kami sumuporta kay BBM, hindi kami sumuporta kay Kuting. Ang sabi ko pa nga, nung time na yun, kasi hindi pa talaga ako nagsasalita ng against kay Kuting noon eh. Kasi I was giving him a chance to prove himself para ibangon niya ang Pilipinas. Tapos sabi ko pa nga, bili mo na yan, tapos itago mo para hindi na magkalat. Sabi ko, bili mo na yan, 10 million lang naman yan eh. Sabi ko nang ganun. Joke pa nga ako, sabi ko, kung ako lang may kakayahan na pera, bibilin ko lahat yan. Lahat ng magbenta, itatago ko para hindi masira si Kuting. Yun ang sinabi ko, Bongbong Marcos. So, you deny that or what? Mayroong video. Ngayon, may video po, hindi pa lang lumalabas ng ngayon. But, balik tayo kay sa statement ni Pangulong Duterte. Kala ko ba ayaw niyo paniwalaan si Duterte nung campaign? Tapos kayo naniwala kayo sa kanya.
Di ba kayo mga sanga-sanga? Di ba? Ano yun? Ginujuto lang kayo ni Pangulong Duterte? Yes. Sino kayo ang may hawak? 10 million pesos po binibenta. It just so happened na yung mga nakausap ko dyan, mga palangga, kumalat na yan. So kung ikaw, bibilin mo ba ang 10 million? Diba? 10 million para what? To sirain si Kuting. Actually, hindi mo kailangan sirain si Kuting. Bulag pa ako nun, bulag-bulagan pa ako nun. Up to the last minute, Marcos Jr., nagkamali lang kayo. Pinrotektahan kita lingid sa kaalaman mo. Pati yung ikaw Senator Amy, pinrotektahan ko kayo. Kaya nung sinabi ko sa iyo na Senator Amy, baka naman pwede nating i-hire si Mother Pebbles kasi naman ang laki naman ang nagawa sa atin sa kay Bongbong. Hindi naman sabi ko nanghihingi ng ito pa pala, hindi naman siya nanghihingi ng mataas na posisyon like secretary or USEC. Sabi ko kung ano na yung qualifications, which is sabi ko mahilig siya magluto, yun talaga ang skills niya. Sabi ko ng ganun, bigyan naman natin ng chance ang tao kasi iniingayo kong lumabas ang kabulukan ninyo. Tangina. Okay, Kuting, alam mo na, ganito magmahal si Maharlika kahit sa tunay na pag-ibig. Poprotektahan kita dong hanggat kaya ko. Okay? So it just so happened na tuloy-tuloy, imbis na maging mabuti kayo para sa bayan, tinira nyo pa kami. Ikaw, Lisa, ang hinayupak ka, kayo lahat, tinira nyo pa ang mga taong nagmahal sa inyo katulad ni Attorney Vic Rodriguez, ni Pebble Salakera, ni Sas, lahat kami, tinira nyo ng bonggang-bongga, ginawan nyo kami ng istorya. Ngayon, di ba? Ngayon nyo lang siguro alam kung paano ako magprotekta bilang isang kaibigan. Di ba? Ganun naman talaga kaibigan, pag nagkaibigan, yung mga pagkakamali ng kaibigan mo, tatakpan mo ng konti pero kakausapin mo. Baka may chance na pa magbago. And that's realidad. Kahit sa relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magkapatid, relasyon ng magkakaibigan. Kung mahal mo yung kaibigan mo, kung naniniwala ka somehow sa kanya. Pero sa point ko, pinuno nyo ang salop. And now, ina-announce ko sa buong mundo na mayroong video ng pulburon ni Kuting na nilalako sa buong Pilipinas. So for sure, mura na lang ngayon yan. Baka makabili kayo kasi nag-ano na yan nagkakalat na. Diba? Babayan. Unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang lahat, whether negative or positive, na nag-engage sa pulburon. Okay? Sa pulburon issue. Actually, 2022 ko pa nga ito inilabas Di ba? Ang pelikulang pulburon. Kaso lang, niligwak nila yung kinitil, ginorgor ng mga Jotang Ginemes na ahas ng lipunan na sili sa Smugs ang dalawang Facebook page ko. Kaya hindi na natin ma-retrieve ngayon. I don't know, sana, sinulatan ko yung Facebook. Tignan natin kung ano pang magiging result noon. But ganun pa man, ayan po ang email ni Johnny Macanas. Sige, lagay lang, ano ko na muna, tanggalin ko na muna. Balikan nyo na lang yan later. Alright? Screenshot nyo na lang po. Ngayon mga palangga, ito na ang Chika Boom Boom. Ano ba title natin? Okay, the title of our vlog today ay ebidensya na ang presidente niyo ay pulboronic. Okay, nakakatawa. Kasi 'di ba alam niyo dito niyo malalaman. Alam mo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa para mabilis natin, mabilis yung ating facing ng ating vlog, mga kababayan. Actually, nakakaloka dahil hindi ko talaga kinikerry, borlog pa, tulog-tulugan pa ako hanggang sinindan ako nitong picture na to. Okay. Ayan pala talaga ang tunay na presidente nyo. Siya pala talaga ang tunay na pulboronic. Ay, Pangulong Duterte. O, diba? That's really very Duterte. Sabi ko, nasa kama pa ako. Talagang ang daming nag-message sa akin. Ay, Maharlika. Nakata niyo na ba to? Tama si Duterte nagpupulburon. So, yung una binitin-bitin pa. Nakita mo na ba si Duterte? Napicturan. Na siya pala talaga ang tunay na pagbupulburon. Binabaliktad lang na si Kuting. So, ayan mga kababayan. Kung hindi niya pa napapanood yan, recent po yan.
So, nakakaloka. Sabi ko nga, that's really, very Duterte. Okay, ganito. Few days ago, 'di ba, press con. At isa doon sa mga katanungan ng reporter na kung anong masasabi niya sa pinapa-viral ko. 'Di ba, nabanggit ang name ko doon na sinasabi na si Marlica vlogger, she talks about the pulburon video. Tapos anong sabi ni Duterte, wala man yung video na yan, 'di ba? Hindi sinabi ni Duterte na si Bongbong Marcos Jr. o si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpupulburon. Wala sinabi si Duterte na free from pulburon si Kuting. Okay? So sinabi man yan, wala man yan ang video na yan. 'Di ba? So ngayon, mga palangga, ano yung ibigyan natin ng diin? Okay, bigyan natin ng analysis o extract natin yung picture na yan. You know what? That's really a big statement. Di ba? Kumbaga sa fashion statement. Di ba? Yan ang kanyang pulburon statement. You know what? Sabi ni Hernan, komedyante talaga. Alam mo, tanga ka na lang. You know what? Kung hindi mo yan maintindihan, hi Remy Palangga, hindi mo maintindihan yan, si Inday daw, papakita natin si Inday mamaya. Kung hindi mo nilalaliman ang iyong pag-unawa sa mga pangyayari sa politika o mga bawat galaw nila, then you will not get it. But ako, 'di ba? From the start, I know that. Okay? Kaya nga nung nag-text si Roy ng bagong lipunan sa akin, sabi niya, Maharlika, kinukuyog ka, sinabi daw ni Duterte na na wala naman daw video. Kaya ang sagot ko kay Roy, strategy. You know? And, gamitin niyo yung utak niyo. Do you think I'm not saying na kay Duterte ang video. Do you think kung hawak ni Duterte ang video ng pulburon, na sabihin niya na doon sa reporter na, nasa akin man yan ang video na yan. Tapos ganun lang? Mag-i-end lang sa ganun yung conversation? Of course not. Diba? Hindi talaga. Ngayon, basa natin ito nag-comment. Mukhang maganda ito. Baka sa pagpasok nila sa ICC para mahuli si PRD, sila Kuting at Smug ang mahuli. Sabi ni Viola Marie. Possibly. Okay? Isusulat ko yung ICC kasi nga I will attach that issue a little bit. Okay? ICC. Okay? Isusulat ko lang. Baka mawala sa wish yung lola ninyo. So ngayon, after that, sabi ng mga Shonga Bells, siyempre mga troll si Lisa, mga bayaran ni Tambalusos, si Maharlika fake news, ganyan-ganyan, wala namang pulburon video, And the first time, hindi ko sinabi na nasa akin ang video. Wala akong sinabi sa inyo na hawak ko ang video. Ang sinabi ko lang, sana, sana yung video ay ilabas na yan. Ako gusto ko na ilabas yan eh. Pero sinabi ko rin sa inyo, hindi ako ang maglalabas niyan. Kung hawak ko man ang video na yan, you'll never know, di ba? Hindi po ako ang maglalabas na yan kasi wala ako sa posisyon. Kasi big bomba yan, bomba. Bakit ako? Lahat na ng bomba, ako na nagpasabog. Pati ba naman yung Nagasaki, ako pa? Abay, dapat may iba naman, hindi naman ako, hello? Ang nakakatawa, mga kababayan, itong si Duterte. Ay, nako. Alam mo, masarap maging kaibigan yung ganyan eh. I salute you, Madam Maharlika, for fighting what is right. God bless you. Be safe po. From Ezra. Uy, Ezra, thank you Palangga. Alam ko, natatanda ko yung pangalan mo Palangga. Okay, si Tinkerbell na dyan din. So, ano yan? Coincidence lang? Bigla lang bang sumubo ng pulburon si Duterte? Nang walang, something on his mind? Diba? Wala, parang, susubo ko, tapos pinicturan siya. Actually, yung original post na galing po yan sa kanyang wife na partner, common, law partner, na si Hanilet. Okay? Doon sa kanya nag-start. So ngayon, mga kababayan, ang nakakaloka, actually hindi ko pa to nakita ko na to, kaya lang, ang sabi ko, yung video ni Inday Sara na namigay siya ng pulburon. Kaya minsan kasi may mga video, mga palangga,
Okay, may mga, "You look fresh," sabi ni Sarah. "Oh, nakaligo ako ngayon palangga." Oh, ang sarap, hindi ako masyadong busy kasi minsan guray-guray ako mga palangga. Kasi talagang pag ganon-ganon ako, drive here, drive there, you know? So, yun ang mga behind the scene kong buhay. Kaya minsan, ngarag-ngarag na rin ako. But thank you. Na-notice mo ang ka-freshan ko, parang pulburon lang. Freshly baked or freshly made. Okay. So, nakita ko na tong ano ni Inday, yung video niya. Pakita na lang natin uli, ha? Ito to, yung hindi pa nakakapanood. Hindi sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Sunday. Isang linggo. Pag-ibig. Pulburo. Okay? Sarap yan. Thank you po. Okay, ano yan? Okay. After, last week pa yata yan, di ba? As last week pa, Michael, yan. Last week ko pa yan nakita. Pero kasi sabi ko nga sa'yo, lahat ng bagay may timing. Nung nakita ko yan, sabi ko, tsaka na lang yan, yung video ni Inday, darating din yan, masaswak din yan sa vlog natin. Kasi minsan, hindi ka basta-basta isisingit mo na lang yung mga bagay-bagay na out of tune ka, parang ganon. So this is the right time. Kasi nga nagpicture si Pangulong Duterte ng pulburon, tapos si Inday namigay. Ang statement niya dun sa bata, ang sabi niya, isa-isahin natin. Okay, isa-isahin natin. Ang sabi ni Inday, "Ayan, sa'yo na yang merienda ko." "Sige," sabi niya, "sa'yo na yan lahat, araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday." Sabi niya, and Sunday. "Isang linggong pag-ibig sa pulburon." Tapos sabi niya, "Okay, ang sarap niyan." Sabi niya, "Gusto ko nga Sabi niya, "Ang sarap niyan." Sabi niya, "Gusto ko nga kainin lahat." Sabi niya, "Nakaka-addict." Okay? "Ang sarap niyan, nakaka-addict. Gusto ko nga kainin lahat." Do you think saan nanggagaling yung hugot ni Inday? Kung just mere pulburon lang, ang dami niyang pasakali. Ang dami pasakali ni Inday na masarap yan, nakaka-addict. It's really related dun sa sinasabi nating pulburonic video, di ba? Which is, ano ba favorite yung pulburon? Ako, favorite kong pulburon yung classic. Ube, di masyado, you know. But anyway, malay mo, mag-release tayo dito ng pulburon. Bibili ba kayo? Marunong ako gumawa ng pulburon. Pag may time ako, maggagawa ako ng pulburon, ha? Bimili kayo, ha? Mga taga Los Angeles, mga taga California at buong Amerika, kaya naman natin ipa-deliver yon. sabi ni Ana, sabi niya, mag-ama nga. Okay? Trending ang pulburon business ngayon. Kaya nga, gagawa na ako ng pulburon. Okay? Magantay lang kayo. So, ano yung message? Okay? Ito kasi yan, mga palangga. Itong mga pinakita kong video na, nagba-viral na pagbibigay ni Inday ng pulburon. Kung sabi ko nga, kung lalaliman ninyong pag-iisip ninyo, may mga pinanggagalingan ito. Di ba? Kasi, mga palangga, hindi ka mag-focus sa pulburon sa pamimigay. Ang daming sinabi ni Inday. Pwede mo naman ibigay sa bata, "Oy, lo, ganyan. Mayroon pang isang linggong pag-ibig." At if you notice, narinig yun naman ng video, yung mga behind the camera, yun na tumatawa, bakit sila tumatawa? Di ba kung pulburon lang, ano nakakatawa sa pulburon? Wala nakakatawa doon. Kasi kung magbibigay ka ng kunyari, ito boy, ito ha, ito tinapay, monay, kunyari, okay, monay ha, ito monay talaga. Peanut butter flavor is okay din. Ito monay, ayan, kainin mo kasi favorite ko yan. Wala nakakatawa doon. But dahil may root cause, okay, may root cause, ay may umorder na. Sabi ni Ralph Santos, yay, may customer na ako sa pulburon ko. I will release the name later pag nakagawa ko na. Alright? Dami kong pangako. Dami kong gustong gawin. Anyway, mga palangga, I hope nga magawa ko. So, mayroong hugot. Okay? May hurugot si Duterte. May hugot si Inday. Kaya ngayon, naglalaklak na ng alak na naman si Lisa. Galit na naman yan sa mga Duterte. And by the way, di ba? Makikita mo talaga na
Hindi, wala talagang unit team. Kasi di ba recently, hindi yun na napapansin si Inday Sara na nandoon siya sa send-off, mga send-off ni Kuting, send-off party. Pag lumalayas si Kuting sa ibang bansa para magpakas-pulboronic. Wala. Kasi wala naman talagang unit team. Okay? So walang unit team. At if talk about, alam mo ito nakakaloka. Ang nakakaloka dito, sa mga, yung ibang supporter ni Pangulong Duterte, okay, mga ibang supporter na mga DDS, okay, DDS yan Duterte diehard supporters. Dati, So, yun yung kwento okay, na, iba dyan mga kaibigan ko pa, nilakuyan nakasama sa ko mga pa. mayayamang komunidad. Ang kape at pulburon, Eto, sabi ni may Pogi, ba ako? challenge. Imagine Thank you if talaga. we will be Okay, so able it's to open pro- dati, we will be Ako, able ang to see the nagsalita. changes Wala pa yung right pulburon before na our yan, eyes, babaeng and we're all Kala kasi ng ibang vlogger nitong Meron pulahan, pa rin itong si Maharlika ay kakampi ni Duterte, kaya ang si Duterte ang kanilang binabanatan. At kung ang style Hoy, niya kung at galit yung kayo kay standard, Maharlika, wag niyong idamay si Duterte. Si Yung Maharlika ang Duterte, inyong banatan kasi yung standard ginagamit Duterte. lang ni Maharlika Wow, ang Pilipinas, kanyang 10 years. pangalan Baka- para sabihin na siya ay lumakas hoping na umabot sa tayo mata ng ng parang mga Singapore kababayan. na style. Pero ang Kung hindi, totoo niyan, edi, kakampi good talaga luck si natin. Maharlika ng mga Tulong tayo pinapatalsik ni Bongbong Walang Marcos, problema. kaya sila ay umiinit ang kanilang lalamunan. Huwag naman sana ninyong patulan, parang walang pinag-aralan, subalit matalino kapag sila ang nagsasalita. Lahat sa kanila ay wala ng kalaban-laban. Oh, Maharlika, porki ba malakas si Duterte, gagamitin mo na ang kanyang pangalan? Hindi ako naniniwala na yan talaga ang iyong layunin sa ating bayan. Hindi totoo na si Duterte ang iyong kinakampihan. Ginagamit mo lang siya kasi malakas ang kanyang pangalan. Ang akala naman nitong supporter ng pulahan, tama ang iyong pinagsasabi, kaya hindi na sila umimik para si Bongbong Marcos ay kanilang ipaglaban. Alam ko, Maharlika, ang totoong kakampi mo ay yung may galit kay Marcos kasi pinapatalsik sa kapangyarihan. Alam kong meron kayong pinag-uusapan, ang mga nauuto mo, yon ang mga mababaw ang kaisipan. Kaya ang payo ko sa mga dating general na vlogger na ngayon ng bayan, huwag kayong sumabay sa agos kapag hindi naman yan ang katotohanan. Sundin ang kalooban, huwag ang kasikatan. Huwag piliin ang pira, kundi ang pagiging makabuluhan. Dahil ang pag-ibig ang tunay na kayamanan. Nagsimula ang galit ni Maharlika nung may dalawang opisyal na napatalsik sa panunungkulan. Siguro para makaganti si BBM ay sinisiraan. Oo, malaki ang source, pero yung sinasabi hindi naman makapaniwalaan. Pakiusap ko sa mga vlogger, huwag nyo tong sakyan. Kasi lugi kayo kapag kayo ang nakasuhan. Nasa ibang bansa sila kaya hindi Ang madadampot nakikita yan. kong pwedeng gawin ng Pilipino ngayon, tayo. Magpirma yung gustong pumirma ng manifesto at yung isa, sabihan yung mga kamag-anak nyo na tuyuin, wag pipirmahan yung Chacha Initiative. Yun yung dapat nating gawin. Tapos doon, sige-sige yung batikos doon sa issue ng pera ng bayan para mawala yung korupsyon na yan. Yun yung pwede natin gawin. Ngayon, kung continue silang ibubuli tayo, 6 na buwan na lang yun. Tingin ko, 6 na buwan na lang yun. Because we will probably have a better government after 6 months. By end of June 30, that will ripen the apple. So, yun yung Okay? Kasi yun yung tingin ko Yes, meron kasing hindi pa inilabas ang Kapag pamunuan ako ay ng nagsisita, PNP dami niya kung sa akin, kanila basta daw ako ay meron daw silang crackdown nyo kaming lahat. sa mga vloggers na Huwag yung papatulas di umano nyo yung ay para sa kanila namin. nagpapakalat ng Kasi disturbance. the reason why ang mga tao, gusto nyo kaming patahimik. Pati mag-imbestiga ang PNP and then they will find out wala naman destabilization. Tsaka we still have laws. Kung nakita nila suspetsa ang mga tao na destabilizer, edi patawag nila o din kasuhan nila
Maharlika, kasi yung fiscal, hindi naman, ano gagawin ng fiscal? Lulutuin, and then kukulungin tao. That's oppressive again. Babalik na naman tayo, kaya dapat nga kayo, palitan kayong lahat kasi panay kayo oppressive eh. Nagsasalita ang taong bayan, peacefully. Anong gusto nyo? Magrevolusyon ng taong bayan? Gusto nyo ba yung taong bayan tumayo and then mag-ano tayo ala French type revolution, magkaroon ng guillotine, lahat ng ano, may yabang dyan at high and mighty, pupugutan ng ulo. Ayaw natin ng ganun. Gusto lang natin, sige, mag-vlog lang kayo na mag-vlog. Maglabas lang na maglabas kayo ng opinion nyo. Because there's nothing wrong with that. Kung ikaw nag-vlog ka ng masama, may nagalit sa'yo, ilibel ka. Ganun lang yun. So, ang dapat kayo nilalibel yung mga nag-ano sa akin eh. Yung mga bumibira sa akin eh. Pastos eh. Mga tinitira ko eh. Libelous na nga eh. Kaya mag-ingat dapat yung mga yan eh. Mali yung freedom natin, dapat may disiplina tayo. The freedom of expression ends at the tip of the nose of a person. The moment na lumakpas ka na dun sa kanyang sphere of ano, yung breathing room niya, at tinitira mo na yung pagkatao ng tao, masama na yon. Ngayon, kung public official ka, hindi ka dapat manifest kasi you decided to run for office, kaya open ka sa batikos. Ngayon, kung walang dapat batikusin, hindi ka mababatikos, bagkus, pupuriin ka ng tao. Yung mga nagde-defend sa Malacanang na mga vlogger, instead na birahin nyo ng birahin yung mga vlogger na sumisita sa gobyerno, ang gawin na lang ninyo, ang ibablog ninyo ay yung performance ng gobyerno para maniwala pa kami. Ay, mali naman pala kami. Maganda naman pala yung ginagawa ni BBM. Maganda pala yung ganito. Maganda pala yung gano'n. Gano'n ang gawin nyo. Ang problema sa inyo kasi, tamad din kayo. Mga tamad, yung mga kakampi na administration. Imbis na mag-research kayo, kung saan sa kayo pumunta, ano ba yung ginagawang project ng gobyerno, tapos purihin ninyo, wala eh. Ang ginagawa ninyo,